Mga kaibigan, maligayang pagbabalik po sa Pinas Balita. Ngayon po ay meron tayong pinaka-latest na weather update, lalo na po dito sa minomonitor nating Bagyong Wilma. Aalamin po natin lahat ng mga detalye, yung landfall scenario, landfall areas, mga lugar na maaapektuhan nito sa mga susunod na mga oras. At meron din po tayong iba't iba pang weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Bago natin simulan, hihiling lamang po ko ng pabor na i-like at i-subscribe nyo ang ating YouTube channel bilang pagsuporta. Maraming salamat po. Sa pinakahuli pong pagtatala ng pag-asa, ang Bagyong Wilma po ay nagme-maintain po ang kanyang lakas bilang isang tropical depression. At sa huling pagtatala po, naglandfall na po ang Bagyong Wilma sa coastal water po ng Sulat, Eastern Samar. So yan yung mga area ngayon na kanyang nabibigyan ng mga pag-ulan. Tinataglay po nito sa ngayon ang lakas po ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour, malapit po sa may gitna, at mayroong pagbugso naman na umaabot po sa 55 kilometers per hour. Yung pagkilos po niya ay tinatawag natin na almost stationary or halos hindi gumagalaw. So ibig sabihin nito ay mas matagal siyang maglalandfall sa mga area na kanyang direkta pong matatamaan. Sa forecast track and intensity natin, nakikita na hindi lang isang beses ito maglalandfall. Take note, nasa hanggang 4 na beses po nakikita sa ating forecast track. Mamaya explain ko po sa inyo. Dahil nga po naglandfall na ang Bagyong Wilma sa Eastern Samar, nakataas po ang wind signal number 1 sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas. Alamin muna natin yung mga wind signal number 1, then balikan natin yung update sa Bagyong Wilma. Signal number 1 nakataas po dyan sa may Sorsogon, Masbate, including Ticao and Burias Island. Kasama pong Romblon, southern portion po ng Oriental Mindoro. Kasama rin ang southern portion po ng Occidental Mindoro. Kasama rin sa signal number 1 ang northernmost portion ng Palawan, including Cuyo, Calamian, and Cagayan Silio Islands. Yan po yung parte dyan po sa may Luzon. Signal number 1 nakataas pa rin sa Visayas, kasama ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, northern and central portion ng Leyte. Yan po yung mga lugar na apektado ng signal number 1. Bukod dyan, kasama rin po mga kaibigan ang northern and central portion po ng Cebu. Signal number 1 din ay nakataas po sa mga area na yan. Kasama rin ang Bantayan Islands, Camotes Islands, northern portion po ng Negros Oriental, northern and central portion po ng Negros Occidental. Nakataas din ang signal number 1 sa mga area na yan. Kasama rin po ang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, including Kaluya Islands. Yung mga lugar na yan, signal number 1, meron pong warning lead time na 36 hours, meaning to say sa loob ng 36 hours, diyan po yan mararanasan yung wind signal number 1. So kinakailangan po maging alerto at maging handa yung mga lugar po na akin pong mga binanggit. Ngayon po, dahil hindi naman nakikita bilang lalakas sa tropical storm category ang Bagyong Wilma, patuloy naman itong dadaan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Aalamin natin yung mga susunod na lugar na kanyang madadaanan. So ito po, mamayang gabi ho ay nasa vicinity po ito ng Paranas, Samar. Taglay pa rin ito ang 45 kilometers per hour na lakas ng hangin, tropical depression na category. Pagdating naman po bukas, Sunday, nasa coastal water na po ito ng Carles or Carles, Iloilo. Pagdating naman po ng gabi, bukas po, 75 kilometers northeast of Cuyo, Palawan naman ang magiging lokasyon po ng Bagyong Wilma. So kailan ba lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Wilma? So inaasahan na lalabas ito by Tuesday, December 9, 130 kilometers southwest of Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Nasa labas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil nga mahinang bagyo ito, pag ito nakalabas na ng PAR ay hindi na ito masyado o direktang makakaapekto sa mga lugar po na mas malalapit sa kanya. Pero ito po, bukod sa Bagyong Wilma, meron pang ibang weather system na nakakaapekto at nagpapaulan sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Meron tayong tinatawag na shear line. So ang shear line ay salubungan po ng malamig at mainit na hangin. Dahil po sa shear line may mga pag-uulan din na babanggitin ko. So unahin ko muna yung heavy rainfall warning dahil po sa Bagyong Wilma. Ngayong hapon po hanggang bukas, meron tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Sorsogon, Masbate, Romblon at Northern Samar. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan naman sa Eastern Samar, Biliran, Aklan, Capiz, Iloilo at sa may Antique. Bukas naman po ng hapon hanggang sa Monday ng hapon,
50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at sa may Palawan. Yung mga lugar na binanggit ko, heavy rainfall warning dahil po sa bagyong Wilma. Ito naman mga susunod na lugar na babanggitin ko ay heavy rainfall warning dahil po sa shear line. Ngayong hapon po hanggang bukas po, meron tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Camarines Norte, sa may Camarines Sur, Catanduanes at sa may Albay. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan naman sa may Quezon, Marinduque at Oriental Mindoro. Bukas po ng hapon hanggang sa Monday ng hapon, meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Laguna, Batangas, Quezon, Marinduque at Camarines Norte. By Monday ng hapon hanggang sa Tuesday ng hapon, ito na yung paglabas ng bagyo, 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Cagayan at Isabela. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan naman, yan po sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Quirino at sa may Aurora. So mga kaibigan, kahit hindi ito nakikita na banta magiging super typhoon o typhoon category, kailangan pa rin po natin maging alerto at maging handa. Dahil bawat oras, bawat minuto habang nasa landfall scenario o nasa landmass natin ang bagyong Wilma, ay possible o posible po itong magdulot ng malawakan o tuloy-tuloy po ng mga pag-ulan sa direktang mga lugar po na kanyang maaapektuhan. Sa parte naman ng Luzon, Metro Manila hindi naman direktang apektado, pero may mga tsansa pa rin ng mga pag-uulan dahil sa trap or extension po ng hangin ng bagyong Wilma. Nararamdaman at nararanasan na rin po natin ngayon ang malamig na hangin na nanggagaling po sa Mihilagang Luzon dahil po sa amihan or northeast monsoon. Dahil wala na masyado ang easterlies o malinsang hangin, more on mas malamig na hangin na ang ating nararamdaman at nararanasan ngayon, lalo na po sa umaga, sa gabi at sa may madaling araw. Mga kaibigan, kailangan maging alerto pa rin. Eastern Visayas, possible din ang Bicol region, mas mahagip nito habang lumalapit. Habang tinatahak niya ang Eastern Visayas, Eastern Samar, yung mga lugar na yan, may chance rin na magbumaba pa ang bagyo at maapektuhan naman po ang Eastern Mindanao dahil sa high pressure area o hangin na tumutulak po dito sa bagyong Wilma. Bawat oras may mga pagbabago, so kailangan mag-antabay po kayo sa aking next update. Yan po muna ang pinaka-latest natin ngayon sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.